Ave Maria Purissima, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ngayon ay ipinagdiriwang natin ang unang linggo ng Adbyento na inihahatid ng Dioceses ng Birhen ng Medalla Milagrosa, Birhen ng de la Oliva, Birhen ng Ocotlan at Birhen ng Guadalupe. Ang tunay na kahandaan sa pagdating ng Panginoon. Sa dami ng mga alalahanin sa buhay, mga hirap, takot at pangamba, saan tayo huhugot ng lakas, tapang at pag-asa na harapin ang bukas. Sa iba't ibang karanasan sa buhay, ang Panginoon ay patuloy na dumarating sa ating buhay. Nawa, bigyan natin ng puwang sa ating puso't isip ang kanyang mga salita. Maging matatag sa mga pagsubok, maging mapagbantay sa ating mga pag-uugali, mga pananalita, pag-iisip, mga kinikilos, at maging sa kung ano ang laman ng ating puso. Gugulin natin ang ating buhay sa hangarin ng Panginoon na nagbibigay ng pag-asa at kapanatagan ng ating puso. Bayan ng Diyos, ang lahat ay magsitayo at ating pong sabayan ang pambungad na awit.
Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nagkakatipon sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Amang Yahweh, at ang pakikipagkaisa ng Diyos Espiritu Santo ng mahal na ingkong ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang magkasamang tubig at asin na ito ay nagpapaalaala sa atin nung tayo ay unang binyagan. Hilingin natin sa Panginoong Diyos na ito ay kanyang pagpalain at panatilihin ito na tayo ay maging tapat na mananampalataya sa Espiritong nagpapabanal na ipinagkaloob sa atin. Panginoong Ama namin, ang iyong biyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhay at kasariwan sa daigdig. Ito'y nag-aalis ng mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hinihiling naming marapatin mong basbasan ang tubig at asin na ito upang magbigay ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mong sa iyo. Sariwain mo ang bukal ng tubig ng buhay mo sa amin at ingatan kami sa espiritu at katawan at kami ay mailayo nito sa kasalanan at makapasok sa iyong kaharian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, pagsisihan at aminin natin ang ating mga kasalanan na nagawa laban sa ating sarili, sa ating kapwa at mga mahal sa buhay, at sa ating Panginoong Diyos upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Tayo pong lahat, ako'y nagkukumpisal at inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, at sa aking pinakamalaking sala. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. O Panginoong pinagmula ng lahat ng bagay, pati na ang lahat ng buhay. Bayan mo ngayong nagdiriwang ay patnubayan at pagpalain. Iyong lobing ganap na aming maipamuhay ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa ng may dakilang katapatan at pananampalataya. Alang-alang sa anak mong si Jesucristo, na sa amin ay nag-alay ng buhay, sa kapangyarihan ng mahal na ingkong, ang Diyos Espiritu Santo, na nagbabanal sa buong kinapal, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magalang po nating pakinggan ang unang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Darating nga ang mga araw, wika ng Panginoon, na aking isa sa katuparan ang mabuting pangako na ibinigay ko sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Sa mga araw na iyon at panahon, palilitawin ko kay David ang isang banal na usbong, nagagawad sa lupain ng karapatan at katarungan. Sa nasabing mga araw ay maliligtas ang Huda at matiwasay na maninirahan ang Jerusalem. At ito ang itatawag sa kanya, Panginoon na ating kabanalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo, sa iyo ko itinataas ang aking kaluluwa, O Panginoon. Sa iyo ko itinataas ang aking kaluluwa, O Panginoon. Akayin ako sa iyong katotohanan at turuan, sapagkat ikaw ang Diyos kong tagapagligtas. Sa iyo ko itinataas ang aking kaluluwa, O Panginoon. Butihin at matuwid ang Panginoon, kaya itinuturo ang daan sa mga makasalanan. Pinapatnubayan niya ang mabababang loob sa kabanalan. Itinuturo sa mababang loob ang kanyang daan. Sa iyo ko itinataas ang aking kaluluwa, O Panginoon. Lahat ng mga landas ng Panginoon ay kagandahang loob at katapatan sa mga tumutupad ng kanyang tipan at kautusan. Kapanalig ng Panginoon ang mga natatakot sa Kanya. Itinuturo sa kanila ang kanyang tipan. Sa iyo ko itinataas ang aking kaluluwa, O Panginoon. Magalang po nating pakinggan ang ikalawang pagpapahayag. Pagpapahayag sa unang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, paramihin nawa kayo ng Panginoon at pasaganain ang inyong pagmamahal sa isa't isa at sa lahat, gaya ng amin sa inyo, sa ikalalakas ng inyong mga puso, sa isang banal na kalinisan sa harap ng ating Diyos at Ama, sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat niyang banal. Sa wakas, mga kapatid, hinihiling namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus na batay sa aral na inyong natanggap sa amin, ay mabuhay sana kayo upang magbigay lugod sa Diyos, gaya ng ginagawa ninyo.
na umunlad, sana kayo ng umunlad. Sapagkat nalalaman ninyo ang mga kautosang ibinigay namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat at ating pong parangalan ang mabuting balita. Ipakita sa amin ang iyong awa, O Panginoon, at iligtas kami. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. Main- Pagpapahayag sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, mamimighati ang mga tao at malilito dahil sa ugong ng dagat at ng mga daluyong. Hihimatayin ang mga tao sa takot at pangamba dahil sa mga bagay na darating sa daigdig. Sapagkat mangangatal ang mga lakas ng kalangitan. Kung magkagayon, ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa isang alapaap, taglay ang malaking kapangyarihan at kaluwalhatian. Kapag naganap na ang mga bagay na ito, maghanda na kayo at itaas ang ulo, sapagkat nalalapit na ang inyong kaligtasan. Mag-ingat sana kayo, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan, sa paglalasing, at sa pagkabalisa sa buhay na ito, at baka biglang sumapit sa inyo ang araw na iyon na waring isang silo, sapagkat ito'y darating sa lahat ng nananahan sa balat ng lupa. Kaya't magbantay kayo at manalangin lagi, upang magkaroon ng lakas na makaligtas sa lahat ng bagay na ito na mangyayari at makaharap kayo sa anak ng tao. Ang mabuting balita
ng Panginoon. Niluluwalhati ka namin, O Panginoong Kristo. Magsiupo na po ang lahat at matamang makinig sa humiliya. Ave Maria Purissima, Sinbicado Consubida. sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naway sa pamamagitan ng mabuting balitang ito na ating narinig ay mapawi ang ating mga kasalanan. Amen. Amen. Sa gabing pong ito, muling pinapaalala sa atin ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ang ating banal na ebanghelyo, ang iba't ibang uri ng mga pangyayari sa hinaharap. Mga iba't ibang uri na mga pangyayari na pawang end of the world na kaya? Yan yung tanong eh. End of the world na kaya? Ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang unang linggo ng Adbyento. So pag sinabi nating Advent, meaning the arrival. Yan. Or the coming. Arrival, kasi may darating o may paparating. At ngayong Adbyento, ini-expect natin ang higit na kasiyahan ng ating kalooban, kasiyahan ng ating pamumuhay sa daigdig na ito. Sapagkat tinuturo ngayon sa unang linggo ng Adbyento na ihanda ninyo ang sarili nyo at magalak kayo sapagkat may paparating. So, paparating pala siya. Kung inyong balikan ang ating mga nakaraang mga ebanghelyo nitong nakaraang araw, puro mga apocalyptic type yung dating ng mga pagbasa at ebanghelyo. Nawaring magaganap sa hinaharap. Sinasabi ngayon, magaganap sa hinaharap. Yan. Na kung suriin natin ang gospel, tinatakot ba tayo ni Kristo? End of the world na ba talaga? Yan. One time, hindi pa ako pari, may nagtanong, ano yung mangyayari sa'yo? O paano bang tingin mo doon sa mga darating na mga unos, kagaya ng naririnig natin sa balita, mga dabigwan, mga pagputok ng bulkan, mga ganon. Tapos, mga unexpected event kung kailan, hindi natin alam kung kailan mangyayari. Sabi ko, nakakatakot sa isang parte. Nakakatakot. Yung Yolanda nga lang pag dinaanan ka nun. Diba? Lahat ng santo, tinawag ko nun. Nakakatakot at sa isang parte, nakapanggigilalas. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Akala mo, baka dyan ka naabutan ng huling hininga mo. O baka hindi ka na rin abutan ng gabi o hindi ka abutan ng araw. So nakakatakot. Di anong gagawin ko? Now, nung katagalan, nag-contemplate ako sabi ko nga, biblical tong sinasabi niya Mukhang may sinasabi ito sa banal na kasulatan. Sige, hanapin nga natin. Ito na ngayon. Nagsasabi na si Kristo sa mga mangyayari in the future. At challenge ko rin yung sarili ko. Sabi ko, paano ko ba intindihin to? Paano ba ito maintindihan din ng mga nakararami? Ito na yon. Hindi natin dapat katakutan kahit alam naman nating nakakatakot pag dumating. Pero hindi yan dapat natin katakutan yung mga unos, mga lindol, mga pagbiyak ng lupa, kung ano-ano pang mga kalamidad. Hindi natin dapat yan katakutan. Kasi kung maging practical tayo, bakit kaya mo bang pigilan pagdating ng panahon? Hindi mo rin kaya. Halimbawa ngayon, namumroblema ka, nababagabag ka, yan na naman, may darating na mga ganito, hindi natin alam kung kailan. Biblical pala ito, sinasabi. Nakakatakot. No.
Huwag tayong patakot at huwag nating takutin ang ating sarili dahil wakas na ng mundo. Hindi ganun yon. E di kung magwawakas ang mundo, e di magwakas. E di kung darating siya, o di darating. Wala tayong magagawa doon. At alam natin na bilang tao, hindi mo yun kayang dipahan at hindi mo yun kayang harangin. Now, so ano bang gagawin? Sabi ni Kristo, maghanda kayo. Sabi niya sa gospel, maghanda kayo. Paano bang paghahanda ang gagawin natin ngayong ito? Ginugunitaan natin ang muli na naman niya pagsilang, hindi na sa sabsaban, kundi pagsilang niya sa ating isip at sa ating puso at sa ating buong pagkatao. Doon siya sisilang. Now, ngayon, nagugunita tayo ng mga nangyari na, naisilang na ang Kristo, umakyat na sa langit. Nagunita tayo, meron pang sinasabi ang gospel, ang ating ebanghelyo na paghahanda. Kasi meron tayong paghahandaan. Ano nga ba yung ang paghandaan at paano maghanda? Pinaghahandaan natin yung ikalawang adbyento o ikalawang pagbabalik ni Kristo. Yun yung ating paghandaan. Na baka sumapit ang mga bagay na iyon at hindi tayo handa at nadatnan tayong hindi handa at mga tulog. Paano ba, Father? Ano ba mangyari sa atin? Hindi tayo makakasama sa kanyang paghahari at sa kanyang muling pagbabalik. Yun yung ating paghahandaan. Hindi yung matakot tayo sa darating na mga bagyo, darating na mga lindol. Wala tayong alam doon at wala tayong kapangyarihan para pigilan ang mga signs of times na yan. Kundi ang ating paghandaan, yung ating sarili. Ang ating sarili sapagkat inuugnay ng ating ebanghelyo ang mga tao, mga tao, sa koneksyon natin sa Diyos. Gusto niya tayong ilapit. Di ba sinabi ito ni Kristo, nandito pa siya sa lupa. Nung sinabi niya ito, mga bagay na darating. Bakit kaya? Hindi dahil para takutin tayo, kundi para bigyan ng pagkakataon o second chance itong mga hindi pa nakakita ng kaliwanagan, itong mga nasa panahon ng kasalanan, at itong mga nasa panahon ng kadiliman. Bigyan pa sila ng pagkakataon. Sapagkat ayaw ng Diyos na sa kanyang pagbabalik ay may maiiwan. Hangad ng Diyos na sa kanyang muling pagbabalik, lahat makasama sa kanyang paghahari. Now, nasa atin pa rin ang pagpapasya kung gusto ba nating sumama doon? Anong paghahanda ang dapat nating gawin? Pag binasa pa natin ang gospel, at dinaisect pa natin, may sinasabi siya sa bandang huli. Sabi niya, mag-ingat sana kayo. Bantayan nyo ang inyong mga sarili. Yun yung paghahanda na sinasabi niya. Bantayan mo ang iyong sarili, hindi sarili ng kapwa mo, o di yung kapwa mo. Kasi magbabantay din yan ng kanyang sarili. Ano yon? Sapagkat ang ugnayan ng tao sa Diyos ay very personal. Bakit mo babantayan ang sarili mo? Malingat ka lang, hindi mo na alam. Demonyo na ang lumalabas sa bibig mo. Malingat ka lang, hindi mo alam, mali na palang ginawa mo. Mahimasmasan ka ay mali nga. Malingat ka lang, hindi mo alam, may damage ka na. Paano mo ngayon tatahiin yon kung damage na? Yun yung dapat mong bantayan. Anong bantayan? Ano aspeto sa buhay ng tao ang kanyang bantayan? Una, ang kanyang pag-iisip. Diyan yan nagsisimula Diyan yan pumapasok. Kung ano yung iniisip mo, kung mabuti yung iniisip mo, natural, malamang, yun din yung ituturo ng isip mo, gawin mo, kung tama. Tama rin ang gawa mo. Pero kung iniisip mo at nag-iisip ka ng masama, yun din ang sasabihin ng isip mo, gawin mo, masama ang ginawa mo. Yan ang dapat bantayan ng isip.
At ang tao, di ba sabi sa kanta, pag may connection siya sa Diyos, malinis ang kanyang konsensya. Di ba? Mahalin natin yung karunungan ng Diyos sapagkat doon siya dumadaloy. Di ba sabi natin, pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Di ba? So maging marunong tayo na i-discern ang mga bagay at salain pa lang sa utak natin, tama ba ito? Sa mga may basbas, sa mga may tatak, sasabihin niya, mahal kong gabay, Ave Maria Purissima, ikaw ba ito? Tama ba itong desisyon ko? So sinasala mo. O kung hindi pa, manghingi ka ng sign. Ingkong, mahal na Ingkong, ikaw ba ito? Divine ba ito? Banal ba ito? So yan yung dapat nating pagantaan. Magbantay tayo sa ating pag-iisip. Sige, gamitin na natin lahat ng sense, ating mga bagay, mga physical o human sense. Yan. Paningin. Minsan, kung ano yung nakikita, yun din yung dinidikta niya sa utak. Kung nakita mo lang, at kung yung nakita mo hindi ka pa sigurado, salain umuulit, screen mo ulit sa utak mo, tama ba yung nakita ko? O baka mali yun. Kaya ang mata ginagamit. Dahil para pag nakita mo yung mali, hindi mo na susundan kasi mali. Ano pa? Yung ating damdamin. Ang tao, likas sa tao na mabait. Pero sa kabila ng kanyang kabaitan, madalas, hindi lang minsan, mas madalas pa nga, madalas lumalabas sa kanya ang pagiging arogante o rebelyoso. Yung pagiging, tawag ba doon? Hyper. Na hindi natin alam kung yan ba talaga ay tama? Tama ba itong damdamin ko ito? Tama ba itong nararamdaman ko? Abugin ko nga. Baka mali. Ang tao, kadalasan, mahilig magkim-kim ng galit. At yung galit na yon nagiging puot. Yung puot, nagiging kasalanan. Ito yung sinasabi ng gospel. Ihanda ninyo ang sarili niyo at magbantay kayo. Sabi niya, mag-ingat kayo sa paglalasing. Ano ba yung paglalasing, Father? Yung umiinom ng alak? Yun ba yun? Malawak yung kahulugan ng paglalasing na sinasabi. Hindi yun lasing na uminom ka ng alak, lasing ka na. Ang sinasabi ng gospel na paglalasing ay yung nawiwili tayo sa mga makamundong nasa. Yun yung paglalasing. Nawiwili tayo at nauubos ang ating panahon doon sa walang kapararakan at walang kabuluhan. Nakita na natin yung mali ng iba. Susugan pa natin. Gatungan pa natin ng gatungan. Yan. Kaya ang mali, nagmumukhang tama. At yung tama, nagmumukhang mali. Yun yung paglalasing. Maraming uri ng paglalasing sa buhay. Hindi dahil sa ikaw ay uminom. Nawiwili ka sa mga gawain mo na parang hindi naman tumakalangit. Hindi naman ito nakapag-aangat ng aking pananampalataya. Now, naglalasing ka, ibig sabihin, nawiwili ka doon sa mga kung saan ka nakakarating. Punta dito, punta doon. Ang ending, pagdating ng hapon, pag tinanong mo yung sarili mo, ano bang napala ko? Nagsaya lang ako, pero ito bang pagsasaya na ito ay authentic ba itong saya na galing sa Diyos? O baka saya ko lang ito na ako lang ang nag-imbento o ako lang ang nakinabang. Mag-ingat tayo kasi hindi lahat ng saya ay blessing. Pwedeng ang saya ay disgrasya. Hindi lahat ng saya ay grasya. Pwedeng disgrasya. Naglalasing tayo sa daigdig na ito. Halimbawa, na yung kapwa mo, ginuguyo mo. Ginuguyo mo para, sige, gawin natin to. Mamayang gabi, planuhin natin. Magnakaw tayo. Atakihin natin yung kung ano-ano yan. No?
paglalasing. Sapagkat ang iyong isip at ang iyong puso ay natuon na lamang doon sa pakikinabang sa hindi mo pinaghirapan. Yun, uri ng paglalasing. Kinukuha mo yung hindi mo pinaghirapan at nag-aabang ka lang kung kailan mo sasalakayin. Paglalasing yun. At ayaw ng Diyos yun. Ano pang mga sinasabi niya dito? Katakawan. Ay hindi ito katakawan na parami yung kain mo. Literally, yung pagiging matakaw, gluttony. Oh, masama yun. Masama naman talaga yung matakaw ka sa pagkain. Pero yung sinasabi niya ditong katakawan ay hindi katakawan sa pagkain, kundi kasakiman ng buhay mo. Wala kang contentment. Hindi ka kontento sa buhay mo. Meron ka na, gusto mo, iyo na lahat. Yung sa'yo, iyo pa. Yung sa'yo, iyo lang. Yung sa kanila, iyo pa. Katakawan ang tawag doon. Sakim. Lalo na pagdating sa usaping material na bagay. Ang tao kasi, nakikita na ng Diyos yan. Sapagkat likas sa tao, yung pagiging materialistic. Mas mahal pa niya yung mga, tawag ba doon? Mas mahal pa niya yung mga bagay sa mundo kumpara sa spiritual na uri ng buhay. So doon tayo pinapaalalahanan ng Diyos. At kung mababasa ninyo, nung nakaraang mga araw, parang 1 linggo yata na pinapaalalahanan tayo ng Diyos. Aba, magbalik na tayo. Mag-isip-isip na tayo. Kasi ang Diyos, hindi siya natutulog at nakikita niya lahat ng gawi ng tao. Itong 1 linggo na pinapaalala ng gospel, meron itong kaugnayan sa buhay natin. Kung 1 linggo na pala siyang nagpapaalala na, maghanda kayo at ihanda niyo ang inyong sarili. Higit sa lahat, ang sinasabi ng Diyos na maghanda ay, saan mo inaaksaya yung panahon mo? Yan. Saan nauubos ang panahon mo mula kaninang umaga hanggang paglubog ng araw? Saan mo naaksaya yung mga panahon na yon na ang nakikinabang ay hindi lang ikaw, kundi yung oras mo na sinasabi ng Diyos ay dapat nilaan mo yan sa akin. Kasi ang Diyos, alam natin, siloso siya. Paano ba nagsiselos ang Diyos? Alam natin yun sinasabi ng Diyos, ako lang dapat. Ako lang dapat simula kaninang umaga, ako lang. Ngayon, kung may iba ka pang agenda sa buhay, magbantay ka, balik ulit, basic. Yung utak mo, susuriin mo ulit. Sa isip ko, tama ba ito? Suriin mo ulit. Yun yung pattern. Actually, yung gospel natin ngayon, nagtuturo na siya ng pattern sa daigdig kung paano mabanal ang tao. Nagtuturo na siya. At ngayon, kanina, kakatapos lang ng ating basbasan, pinapaalala ulit ng mahal na ingkong ng Diyos Espiritu Santo itong mga bagay na ito. Kasi ito yung paraan niya para mabanal tayong lahat. Sabi ng second reading kanina, pag dumating ang Panginoong Hesus, sino ang makakasama? Mga banal. Mga banal ang makakasama. O di kung hindi ka pala banal, pag dumating siya, hindi ka makakasama doon sa kanyang paghahari. Kaya ang Diyos, Espiritu Santo, ang malengkong, nagtuturo siya ng kabanalan at para banalin ang lahat ng kanyang nilikha. Dahil ayaw ng Diyos nang may maiiwan. Kaya advantage ngayon sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, advantage ngayon sa mga nasa panahon ng kadiliman kasi binibigyan sila muli ng pag-asa ng Diyos. Binibigyan sila ulit ng pag-asa. Pero disadvantage naman doon sa mga nahiwalay sa Diyos. Nahiwalay sa kabanalan ng ingkong.
disadvantage sa kanila na tumiwalag at talagang tuluyan ang pinigtal ang kanilang ugnayan sa Diyos. Kung ano man ang plano ng Diyos sa kanila, hayaan na natin ang Diyos doon. Basta tayo, sinasabi ng gospel, ihanda nyo ang inyong sarili. Ano bang dala ng kanyang ikalawang pagbabalik? Ano bang dala ng kanyang ikalawang pagbabalik? Sabi niya sa kanyang muling pagbabalik, babalik siya, dala ang justice, peace, and love. Pero, mag-isip-isip tayo, yung dala niyang yon, para lang yun sa mga nabanal at nagsisikap mabanal. Yan. Kaya sa daigdig na ito, tanggapin na natin ang katotohanan. Na sa daigdig na ito, ang kaligtasan ay pinagtatrabahuan yan at pinagsusumikapan. Gusto mong mapasama sa kanyang paghahari? Ngayon pa lang, be prepared. Gusto mong makasama sa kanyang paghahari? Ngayon pa lang, baguhin mo ng sarili mo at makipag-ugnayan ka lagi sa Diyos. Kahit hindi mo siya nakikita, ngunit nararamdaman siya ng iyong buong pagkatao at kaluluwa. Amen. Ave Maria Purisima, Sin pecado sa concebido. pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat at ating pong awitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaisa sa pagkadiyos ng Ama, nasa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanao buhat sa langit. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Berhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan.
Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Ama. May kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay, na ang kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggaling sa Ama, na sinasamba at niluluwalhati, kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang simbahang banal, Katolika at Apostolika, at sa isang biniyag ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay, at ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Sa pananatili nating pagkakaisa, patuloy nating hilingin sa Ama na nawa itong COVID na salot na nakakamatay ay puksain at alisan ng bisa. Palakasin nawa niya lalo ang ating katapatan sa paglilingkod sa mahal na ingkong at sa kanyang Apostolic Catholic Church, upang tayo ay sumagana sa kanyang mga biyaya at pagpapala. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Mahikayat nawa ng aming wagas na pagkakaisa ang mga nanghihina sa iyong simbahan, bunga ng mga maling kasama sa kaganapan. Ingatan nawa sila ng kanilang mga santong gabay at mapagmahal na manatili sa iyong simbahan. Palakasin ninyo ang aming kapatiran saan mang dako at loobing maging mga buhay na saksi sa pagtupad sa kanilang banal na kaganapan para sa lalong ikatatagumpay ng misyon ng ating simbahan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang aming Pangulong Rodrigo Duterte, pagkalooban niyo sana siya ng mabuting kalusugan lagi. Ingatan at patnubayan sa tuwi-tuwi na sampo ng kanyang pamunuan at mga kaagapay sa paglilingkod sa bayan, kasama ng lahat ng frontliners sa ating bansa, lalong-lalo na si Bishop Miguel at ang ating Senior Archbishop Juan Norman. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan.
ang mga nagdaranas ng pagsubok at kahirapan ngayong panahon ng krisis dito sa COVID, maging ng iba't ibang karamdaman. Silang mga nasa tahanan at ospital na patuloy na nagpapagaling saan mang dako. Kasama ng ating mga kapatid sa online mass na araw-araw ay dumudulog para sa kagalingan at kalutasan ng kanilang mga kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga tapat sa iyo, Panginoon, na namayapa na, at sa amin ay nauna ng lumisan sa daigdig na ito. Nawayakapin mo sila kasama ng mga banal sa langit, at mapasakapiling kay Kristo na sa amin ay nangako ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At para sa ating mga pansariling kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ama, wala kaming magagawang anuman kung wala ka. Sa iyo lamang kami umaasa at nananalig ng buong kababaan. Kami sana'y iyong dinggin sa aming mga panalangin at panatilihin kami sa iyong walang kaparis na pagsinta. Ipagkaloob niyo sana sa amin ang walang patid na pamumunga para sa kapakanan at kapakinabangan ng iba. Sa ngalan ni Kristo at kaisa ni Maria na aming ina, ang mahal na ina Puon Bato, sa tulong na rin ni San Juan Bautista, ni Santa Maria Virginia at ng San Juan Florentino, papuri ngayon ni ina ay aming winiwika. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka po ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala po naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo po kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Purihin ka, O Panginoong Diyos, ng lahat ng kinapal. Sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang tinapay na iniaalay sa iyo, na galing sa lupa at bunga ng aming paggawa, upang maging tinapay na magdudulot sa amin ng buhay na walang hanggan. Purihin at ipagdangal ang Diyos ngayon at magpakailanman. Purihin ka, O Panginoong Diyos, ng lahat ng kinapal, sapagkat sa iyong kabutihan ay tinanggap namin ang alak na iniaalay sa iyo, na galing sa punong ubas at pinagpagura ng tao, upang maging inumin ng aming kaluluwa
purihin at ipagdangal ang Diyos ngayon at magpakailanman. At sa'yo ilalapit yang may hindi magkagaling. Tinapay at dalang sa dambanay ilalaga, tanda at sagisag ng pagpapala mo, kapatid, ang pagtulong sa kapatid nang walang kapalit, nasasalamat hanggang lagi. Tinapay at dalang sa dambanay ilalaga, tanda Magsitayo na po ang lahat para sa banal na pag-iensenso. ng pagpapala mo, ng pagpapala Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating ikagagaling at ng buo niyang simbahang banal. Iyong tanggapin, Ama, ang mga handog ng iyong sambayanan na ang pinanggalingan ay galing din sa iyong kabutihan at kagandahang loob. Paging dapatin mo ang mga ito para sa aming pakikipagkasundo sa lahat ng aming mga kasalanan at pagkukulang sa iyo, para na rin sa aming ikapagbabagong buhay, alang-alang sa anak mong si Jesus, na sa amin ay nag-alay ng kaligtasan, sa kapangyarihan na rin ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong, na sa aming puso ay naghahari, at sa iyong bayan ay nagbabanal, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay ating pasalamatan. Amang makapangyarihan, kaming iyong sambayanan ay marapat ngang magpuri at magpasalamat sa iyo, sapagkat paglingap mo'y patuloy naming tinatamasa sa dakilang pag-ibig ni Kristong anak mo. Ngayong laganap itong salot na COVID na pumupuksa sa buhay mong nilikha, ang mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo ay labis naman kaming iniingatan para sa iyo. Tunay ngang marapat at matuwid na luwalhatiin ka sa lahat ng sandali at dako, sapagkat kami minamarapat mong maging iyong bayang banal, upang sa iyong kadakilaan ay sumamba at sumunod kami sa iyo, kasama ng makapal na mga anghel at mga banal sa kalangitan. Aming ipinagbubunyi ang iyong walang hanggang kaluwalhatian.
Magsiluhod na po ang lahat. Ikaw nga, O Ama, ay tunay na banal at karapat-dapat purihin ang tanang kinapal. Sapagkat sa pamamagitan ng anak mo, si Jesu Kristong Panginoon namin, at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtawag mo sa iyong bayan upang sa buong maghapon at magdamag ay maialay sa iyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya hinihiling namin, Ama, nabasbasan mo ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo, yayamang nakalaan sa iyo upang maging katawan at dugo ng anak mong si Jesu Kristong Panginoon namin, na siyang nagutos upang idaos namin ang banal na Eukaristiyang ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Pinaghati-hati niya iyon at ibinigay sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko, Gayon din naman nang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Ibinigay iyon sa kanyang mga alagad na ang wika. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, nasa inyo at sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon kong Heso Kristo, Ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo at sakramento ng ating pananampalataya. Kaya Ama, bilang pagunita sa nakaliligtas na kamatayan ng iyong anak, sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay at pagakyat sa langit, samantalang hinihintay namin ang kanyang maligayang pagbabalik, iniaalay namin sa iyo sa pasasalamat na ito ang sakripisyong buhay at banal. Tungayan mo sana ang mga alay ng iyong apostolik at katolikang simbahan, at kilalanin ang handog na namatay upang maglubag ang iyong kalooban. Ipagkaloob mo na kaming makikinabang ng katawan at dugo ng iyong anak, ay mapuspos ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong at magkaisa ng katawan at diwa kay Kristo. Kami sana'y gawin niyang handog sa habang panahon upang mabahagi na ng pamana ng mga hirang, kasama ni Santa Maria Birheng, Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista, ng mga apostol at mga martir,
kasama ng lahat ng mga anghel at mga banal, lalong-lalo na ng mga tatak ng bawat isa sa amin na iyong hinirang, yayamang nananalig kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong. Hinihiling namin, Panginoon, na ang handog ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapaan at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Lalong-lalo na ang simbahang itinatag ng mahal na Ingkong, ang Apostolic Catholic Church, na kaisa at hindi hiwalay sa iisa, banal, apostolika at katolikang simbahang itinatag ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang mga apostol. Pagpalain mo't gabayan ang iyong abang lingkod, ang aming Patriarka Juan Almario, ang aming mga arsobispo, mga obispo, mga katuwang na obispo, kaparian, diakono, diakonesa, madre nobisyada, at ang lahat ng kasapi ng iyong banal na kongregasyon at order. Ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, ang Order of the Missionaries of John Florentine, at ang Congregation of Saint Maria Virginia. At higit sa lahat, isinasamo namin na kami ay patuloy na ipamagitan at ipanalangin ng iyong banal na lingkod, ang aming ginagalang at pinakamamahal na matriarka at ina, si Santa Maria Virginia, at ng aming patriarka o ama, San Juan Florentino, ngayon at sa darating pang mga panahon. Isinasamo rin naming pagpalain at gabayan ang iyong malalaki at tapat na mga patriarka sa buong mundo. Moscow at Pilipinas, Juan Almario, kasama rin ang mga tunay kahit maliliit na patriarka o ama ng iba't ibang banal at may maka-apostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo, Ama, ang hinihiling ng angkang ito na tinipon mo sa iyong mahal na harapan, lalot ang mga sponsors ng misang ito. Kupkupin mo ng buong awa ang lahat mong mga anak at mga mahal namin sa buhay, saan man sila naroroon. Ang aming mga kapatid na yumaot ang lahat ng namatay sa iyong grasya, lalong-lalo na ng mga bagong miyembro na itatala ngayon sa Lord Have Mercy at Cheerful Giver Apostolate, at ang lahat ng nakatala na rito, na sa lahat ng misa ay panghabang panahon naming ipinapanalangin, ay malugod mo sanang tanggapin sa iyong kaharian. Nananalig kaming magtatamasa ng sama-sama ng iyong walang hanggang kaluwalhatian, at kaming iyong mga relihiyosong lingkod, hindi man karapat-dapat ay nagtitiwala sa iyo. Loobin mong kami ay makasama ng iyong mga banal at pinagpalang mga apostol at martir na sina San Pedro, San Pablo at San Andres, sina San Santiago, Juan, Tomas, Santiago II, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Gayon din sina San Lino, Cleto, Clemente, Sixto Lorenzo, Esteban, Matias, Crisostomo, Basilio at Cirilo. Kasama rin sina Santa Mariang Birhen, ang Theotokos, ang ina ng Diyos. Ganoon din sina Santa Felicidad, Perpetua, Agata, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia, Maria Virginia at lahat ng mga banal. Kami naway makapisan nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan na kadalasan ay salat, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan at pagpapatawad sa aming mga kalabisan. Alang-alang kay Jesucristong aming Panginoon, na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, O Diyos amang makapangyarihan,
Ikaw ay pinupurit pinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ng mabathalang aral ay lakas loob nating dasalin o awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang ikalawang pagparito't pagpapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ipinagkakaloob ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pag-ibig, pagsasakripisyo at pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Diyos, Espiritu Santo, ng mahal na ingkong,
nabubuhay ka at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang ating Panginoong Jesucristo. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang kabanal-banalang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin na pundasalin ang panalangin bago igawad ang pangkalahatang pagpapatawad. Tayo pong lahat, ikinalulungkot ko, O Diyos ko, at pinagsisihan ng buo kong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo, sa aking kapwa at sa aking sarili. Nagsisisi ako dahil sa naging marapat akong maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat ay nagsisisi ako sapagkat ako'y nagkasala sa iyo, Panginoon, Diyos na napakabuti at maawain at karapat-dapat na mahalin, at pinagtitikahan kong hindi na muling magkakasala at lalayuan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko. O Diyos, Ama ng awa,
sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Pinag-isa mo ang mundo sa Kanya at sinugo mo ang Diyos, Espiritu Santo, ang mahal na ingkong sa aming lahat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng misteryo at sakramento ng simbahan. Nawa, Panginoon, patawarin at bigyan mo kami ng kapayapaan. At ako, bilang ordinadong pari ng Apostolic Catholic Church, ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan sa ngalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Para sa panalangin ng komunyong espiritual. O Jesus na aming Panginoon na nasa banal na tinapay at alak, kami ay dumudulog sa banal mong komunyon mula sa piging na iyong pinabanal sa dambana na iyong minarapat. Kami at ang aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo't winika mong ikaw ay naparito upang kami ay bigyan mo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Wala man kami sa iyong altar dahil sa kwarentinang bayan, dulot nitong mapamuksang COVID, presensya mo'y pabalungin sa aming kaluluwa, gamit itong aming komunyong espiritual, nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayan tiyak, kung paano pa naming nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang, turuan mo kami sa aming mga pagkakamali, sa aming kalabisan, panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Panginoon, iyon nang puksain itong coronavirus upang hindi na ito makapanalasa sa pagkitil ng buhay na nilikha ni Bathala. Lusawin mo na po ito at alisan ng bisa upang sa tahimik naming pamumuhay ay hindi na siya makapanira. Maging sa aming hanap buhay at mga kaabalahan ng pang-araw-araw naming buhay. Ipahintulot mo na sanang makapagsimula na kami ng panatag sa pili ng aming mga mahal sa buhay upang makaganap na rin kami ng sama-sama bilang iyong bayang nagpapasalamat at nagdarangal. Nawa, Panginoon, itong banal na komunyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging ng minarapat mong paring lingkod, bagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti sa aming katawang lupa at buhay espiritual. O Jesus na aming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay dumudulog sa iyo. Amen. Para sa ating mga kapatid na nakikiisa at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang via online, katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. O aking liya, sa taimtim na oras, pagsuyo ko'y dinggin mo, nananabik ako sa'yo. O aking hirap,
kabanalan, sigwa ng kalooban. Langit ikaw naman sa pagpanahon mo, lingkod ng buhay ko, pagkalapit niya rin. Damdamin, pagningasin ng liwanag hanggang magtapos aking bukas. Pataglayin, mamahalin, kaloob mong alam ng damdamin. O aking hiyang sa taimtim ng oras, pagsuyo ko'y dinggin mo. Nananabik ako sa'yo. O aking hirap, Diyos kong diwa ng kabanalan, sigwa ng kalooban. Tanging ikaw lamang sa pagpanahon mo, lingkod ng buhay ko, pagkalapit niya rin. Damdamin, pagningasin ng liwanag hanggang magtapos aking bukas. Mamahalin, kaloob mong alam ng damdamin. Sa pagpanahon mo, lingkod ng pagkalapit niya rin. Damdamin, pagkasin ng liwanag hanggang magtapos aking bukas. Pataglayin, mamahalin, kaloob mong alam
Tatanghaling mamahalin loob mong ng damdamin. Araw nating pagkabiko, siyang umaaliw sa ating puso. Pag naglapat ng ngiti at naghihingahan ng bawat hikbi, pintuang nabukas, binigyan ako ng bagong landas. Ang pusong pinagmamali, sisilan ka ng pag-ibig at alin. Sisilan ka ng pag-ibig at alin. Kung ang pag-ibig sa lupa at sa langit ang ikaw, at wala nang iba, magmamahal na tapat sa akin at sa lahat ng nilikha, siyang ganap na tuwa, ang nagbigay sa tao ng awa. Ng balakid na tumating sa ganap ng buhay, hindi pa sasali. Wala sa ating makahahadlang, tulad ng alay ng Diyos sa saliputan. Tulad ng pag-ibig ng Diyos sa saliputan. Di kung ang pag-ibig sa lupa at sa langit ang inikha, at wala nang iba, pagmamahal na tapat sa akin at sa lahat ng nilikha, siyang ganap na tuwa, ang nagbigay sa tao ng awa. Di kung ang pag-ibig sa lupa at sa langit ay ikaw, at wala nang iba, pagmamahal na tapat sa akin at sa lahat ng nilikha, siyang ganap na tuwa, ang nagbigay sa tao ng awa. Sa araw-araw nating pagkabiko, siyang umaaliw sa ating puso.
Alay pasasalamat ni Serafines Kim Hubert Rosales para sa kanyang safe travel at ganun din ni Apo Fidelino de Thessalonica and family. Alay pasasalamat ni Maria Armenia de Siena and family, ni Engelbert Acuzar and family, at ng buong Acuzar family. Alay pasasalamat ni Diaconessa Aleja and Regencia family. Ganon din ni Sor Maria Marta, OMHS, ni Mother Maria Bernadette, OMHS, ni Third Order Vivian and family. At para rin sa kaluluwa ni Jose Carlos Laura Salvador Sr. and Adelaida. Balakid na tumating Alay pasasalamat ni Apo Gana de Siena and family, ni Apo Mercedes de Jerusalem and family, ni Hias de Maria Christine Joy Tondo and family, ni Apo Romulo de Gracia and family. Ganon din ni Apo Gana de Siena and family. Alay pasasalamat mula sa Lord have mercy ni Apo Angelina de Alexandria Lucita Cortez and family, ni Christine J. and family. Pagmamahal na tapat sa akin at sa lahat ng inikha. Sponsors for today, Na good health, protection, and thanksgiving ni Archbishop Juan Norman and Lotok family, ni Nanay Evangelina, Tatay Benito, Gabriel, and Cardino family, Apo Adela, Apo Angelina, Apo Yolanda, ni Apo Yosabe, at ni Billy Villardo Jr. ng Pasig. Alay pasasalamat ni Third Order Beatriz Katunggal Buenaseda and family ng Canada, ni Apo Gloriosa Salvacion and Albacete family, ni Apo Adora and Galido family, ni Apo Wilfreda, Apo Ilpidio, George Cayabyab de Vera and family ng Canada. Ganon din ni Apo Rizalina Sablad Tolentino and family ng Daly City. Ganon din ni Apo Leonila, Judith, Mark, Ferdinand Pambid and family ng Canada. Alay pasasalamat ng Papna family, Dalay family, ni Jariel family, Pagarigan family, Tapar and Inanoria family, ni Apo Augusto de Siena and family, ni Asjinki and Laridi family ng Singapore, ni Apo Edelberta and Bindoho family ng Dubai, ni Maria Encarnacion, Hermina and family. Birthday and good health of Edmar Ganaban. Para din sa safety and protection ni Ilioteria Bindiho and William Gabales. For the eternal repose of the souls of Leonardo Jr., Tede, Felicissimo, George, Celso, Manuel, Esperanza, Virginia, Lilia, Nora, Maria, and Juliana. Siluhod na po ang lahat. Anima Christi, kaluluwa ni Kristo. Pabanalin mo po kami. Katawan ni Kristo. Iligtas mo po kami. Dugo ni Kristo. Pagindapatin mo po kami. Tubig buhat sa tagiliran ni Kristo. Hugasan mo po kami. Pagdurusa ni Kristo. Palakasin mo po kami. O mabuting Jesus, Dinggin mo po kami. sa loob ng iyong mga sugat, Itago mo po kami. huwag mong ipahintulot Na kami mawalay sa iyo. sa masamang kaaway Kami ipagtanggol mo. at akitin mo kami sa iyo. Upang kasama ng iyong mga banal ay ipagbunyi ka namin. Magpasawalang hanggan. Amen.
Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Tayo pong lahat, Luwalhati sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Muli po, maraming salamat sa inyong suporta at patuloy na pagtangkilik sa misyon ng simbahan. Palakpakan natin ang mahal na ingkong. Manalangin tayo. Ama naming mahal, maging katiyakan nawa ng aming kaligtasan ang tinanggap naming makalangit na pagkain mula sa hapag ng iyong anak na si Jesus. Ipagsanggalang nawa kami nito sa kasalanan at bingit ng buhay, lalong-lalo na sa pandemyang nakakamatay. Lahat nawa ng aming kahilingan ay iyong ipagkaloob sa kapangyarihan ng mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo. Sa mapagkalingang pamamagitan na rin ng aming Reyna o ng aming mahal na Birhen ng Inapoon Bato, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin At sumainyo ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, ngayon at magpakailanman. Amen. Tapos na ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayo at magbantay sa inyong sarili. Salamat sa Diyos. Naisin ng Panginoon, pag-ibig ang iwas sa pusong lilikha, sa kapwa'y pamalitan. Mabigas sa atin, magtipon ngayong buti. Pag-ibig isipin sa'yo at sa akin, ay ating maguhin. Bayan, bayo at ibayang, naisin ang Panginoon. Pag-ibig ang diwa sa pusong nilikha, sa kapwa'y pamalitan. Ang tinig mong dalangin, sa puso'y laging sumami. Katapatan namin, kapay kampi, si Kristo'y ating taglayin. Bayan, bayo at ibayang, naisin Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. Palakpakan natin ang mahal na ingkong.